Good morning, good morning! Ang ulam natin for today ay sardinas. Mag-sardinas muna tayo kasi bago lang kami gumastos ng malaki-laki. Masarap kaya to, lalo na't lagyan nyo ng suka, tapos medyo maanghang-anghang. O diba, mauubos yung kanin nyo dyan. Nung pag-uwi ko nga ng bahay, ayan, lumabas kami ni Dong. Syempre, hindi pa to tatamarin ngayon magdadrive kasi bago pa niya tong nagamit yung sasakyan. Pag matagal-tagal to, hindi na to lalabas ng lalabas kasi tatamarin na yan. Niyaya ko siyang mag-chai kasi yan lang yung dahilan ko para makalabas kami ng bahay. Alam niyo naman tong asawang kunto, nako. Gusto laging tulog, gusto laging magpahinga. Kung bibigyan mo nga yan siya ng 1 week off, nako hindi yan lalabas, kundi matutulog na matutulog yan, nasa bed lang yan. Ayun nga, pagkatapos naming bumili ng chai, ayan, naisipan namin na lumayo-layo sa bahay kasi nga, kailangan namin i-test drive tong sasakyan na to. Pero ginagamit to ni Dong. Pagpapasok siya sa work, ito yung ginagamit niya. Pero okay naman daw, sabi ni Dong. Pero sabi niya, meron daw dapat palitan, i-change oil daw siya. Kasi medyo maitim na daw yung oil sa, iwan ko anong oil na yan. Basta sabi niya, kailangan na daw i-change oil kasi maitim na daw. Hindi daw namin siya madadrive ng malayuan kasi masisira daw yung makina pag ida-drive namin siya ng malayuan na maitim daw yung oil. Kaya, nag-oo naman din ako kasi wala naman akong alam dyan. Nung tinanong ko sa kanya kung magkano yung change oil, sabi niya hindi pa siya sure pero baka nasa mga 500 plus. O diba, another gastos na naman. Pero sa opinion lang namin, mas maganda tong nakuha namin sasakyan compared nung kung kukuha kami sa Pinoy used car kasi meron ditong mga legit company na nagbibinta ng mga used car dito sa Dubai, pero medyo mahal talaga siya. Nung pumunta kami, nag-inquire kami, ganitong klaseng sasakyan, 48,000 yung price nila. Tapos sabi ko, magda-down kami ng 20,000 at least. Sabi ng kausap namin, in 3 years, may pabayaran kayong monthly na 700 plus. Ayaw talaga namin ng utang, kaya pinag-isipan talaga namin ito, hindi pa kami nag-go noon. Hanggang nakita niya tong sasakyan na to. Kaya super happy kami kasi ayaw talaga namin ng utang. Kahit yung tabi, hindi pa namin yan na-try. Ito nga, napadpad kami dito sa beach na 24 hours. Wala to sa plano pero gora na lang. Why not? Pwede kayo dito maligo hanggang umaga at magtambay ng hanggang umaga. Pero bawal ditong magdala ng alak. So, ang gagawin nyo dito ay magtatambay lang at kakain. At maliligo ng magdamag. Pwede ding magpa-music pero hindi masyadong malakas. Mayroon nga mga lokal dyan na nagtatambay at may dala silang maliit na lamisa at saka mga upuan. O diba, masyadong komportable. Himala nga that time, hindi siya mainit. Perfect tong night swimming na to sa mga ayaw maarawan para makapagdagat din sila. Kasi pag umaga kasi sobrang init na. Pwera na lang pag around 6 o'clock at saka 7. Perfect nga dito mag-celebrate ng birthday. Pag madami kang friends, dito mo na lang sila dalhin at dito mo sila pakainin. Kasi kung sa bahay mo sila dalhin, kagaya sa amin na limited lang yung space, yung kitchen namin ay sobrang liit, kasi lang yata yung 4, so hindi talaga pwede. At saka perfect ditong celebrate ng birthday. Pagkatapos nilang kumain, pwede silang maglaro, pwede din silang mag-swimming. O diba, magandang bonding yung magbarkada. Kasi pag sa bahay, may iba kasing landlord na ayaw tumanggap ng bisita. So perfect na to dito. Pwede din sa park, pero yung iba kasi may bayad. So ito, walang bayad. Yun nga lang, bawal lang alak. Minsan pa naman yung iba, hindi complete yung birthday pag walang alak. So yan lang yung kaibahan. At dito, safe na safe. Kasi meron pa ding nagbabantay. Tingnan nyo naman yung paligid, sobrang liwanag. At ito ngang isa na problema siya kung anong susuotin niya pa uwi. Pero hindi din nagpaawat, naligo talaga siya. Ito palang upuan na dala namin, nasa car lang to lagi, hindi namin yan inaalis kasi walang space sa bahay kung doon namin ilagay. Mahangin nga that time, medyo malamig pag naligo. Pero tingnan nyo naman yung mga tao, hindi nagpaawat, naligo pa din. Pero ako, nilalamig ako that time. Kahit hindi ko binasa yung pa ako ng dagat, nilalamig ako kasi yung hangin niya sobrang lakas. Kaya parang 20 minutes lang yata si Dong naligo. Ayan, nagyaya na akong umuwi kasi nga medyo late na din, magti-12 na yan. Ang usualing tulog ni Dong ay 12, kaya
kaya kailangan na naming umuwi kasi maaga-aga pa yung pasok niya. At ang isang dahilan din kaya naligo siya ng dagat kasi masyado kasi masakit yung likod niya ilang araw na yan. Ilang araw ko na din yan siyang hinihilot. Nilalagyan ko ng salumpas or ipikasen. So sabi niya masakit pa din. Kaya umaga sana yung gusto naming maligo ng dagat para makapagbabad talaga siya ba. Pero naisipan na nga namin ngayon kaya ayan. Kaso nga lang malamig kaya umuwi na agad kami. Andito na nga kami ngayon sa sasakyan. Kinuha na din niya yung banig kasi uupuan niya yun kasi basa yung ano niya pang ibaba. Para hindi agad mabasa yung upuan. So ang laman lagi ng compartment niya ay yung upuan, banig at saka yung camping tent. Andyan lang yan lagi sila kaya ready kami lagi. At ito na nga, 'di ba bago pa tong asawa ko nagda-drive dito sa Dubai, dumaan kami sa ibang way. Kasi gusto nga niya i-explore yung mga daanan sa Dubai. Pero ang nangyari, ayan, nagkaligaw-ligaw kami. Akala namin hindi na kami makakauwi, charis. Pero thanks naman sa mga signboard, nakauwi kami ng matiwasay. Nung kinabukasan nga, pinuntahan ako dyan sa work ko ni Pinsan kasi nga gusto lang niyang makipagtsikahan sa akin. Kailangan yun talaga pag may mga problema dito sa atin, mga small problem lang, kailangan talaga natin na may makausap na dito din sa Dubai. Kasi minsan, pag i-chika natin sa Pilipinas, yung mga pamilya natin doon, minsan, hindi nila tayo maintindihan. Kaya, kailangan yun na may makausap din dito. At ito nga, sinundo kami ni Dong kasi pupunta kami ng Satwa. Nagyaya kasi si Runa. Gusto niyang pumunta sa Satwa kay Jana. Perfect naman kasi si Jana nagluto siya ng biko. Ang sarap niyang magluto ng biko. Kahit yung mga kasamahan ko sa trabaho, natigman din kasi nila. Ayan, gusto din nila yung luto niya. Andito na nga kami sa isa sa niritahan ni Janang room. Dito siya nagbi-business. Nagbibinta pala siya ng mga pull-out na damit, pull-out sa mall. Ayan, hindi talaga ako usually na kumakain ng gabi pero napakain ako ng biko niya ng madami kasi sobrang sarap. Minsan ko lang yan matikman. At ito pala yung dahilan bakit nagyaya yung pinsan kong pumunta sa Satwa kasi gusto niya mamili ng outfit. Yan kasi ang problema pag sa opisina ka nagwo-work, yung damit na laging susuotin araw-araw. Si Rona lang sana ang mamimili pero syempre ako hindi magpapaawat din kasi ang gaganda ng tinda ni Jana. Mamimili pa sana ako dyan kaso lang late na kaya nagyaya na akong umuwi kasi si Dong kailangan niya nang matulog ng 12 kasi maaga kasi yung niyan, pasok niyan. Ito na nga, bit-bit na niya yung gamit ni Jana kasi uuwi na siya ng GBR. Hindi siya dyan natutulog, yung friend lang niya. Napatingin kami sa kitchen nila dyan kasi sobrang laki. Pwedeng mag-zumba at mag-exercise sa kitchen nila kasi ang lawak. Siyempre, pag malaki yung kitchen, expected na yan na malaki-laki yung babayaran dyan monthly ng room. At dyan nga namin pinarking yung sasakyan. Wala nang bayad ngayon kasi 9, mag-start ng 9, wala nang bayad yung parking. Ayan, hinatid na nga namin si Pinsan kasi may pasok din yan tomorrow. Medyo malapit lang naman yung bahay niya sa bahay namin.